Hey guys, for today's video ay ituturo ko kung paano magpaikot kay Maya. So dito, pumunta muna kayo sa Maya credit ninyo. And then, halimbawa, lumabas na yung billing statement ko. At may nahiram akong 11,500 pesos kay Maya credit. Ngayon, dyan sa baba ay nakalagay yung aking due date. Dapat bago dumating yung araw ng due date mo, ay mapaikot mo na ito. Ngayon, halimbawa, 3,000 pesos lang yung extra pera ko na nasa Maya wallet ko. I-click nyo lang yung pay this bill na nasa baba, then amount, ilagay nyo yung available na pera na nasa Maya wallet ninyo. I-click nyo ang continue and pay. Then choose Maya wallet. At bumalik kayo sa inyong Maya credit para hiramin ulit yung 3,000 pesos na ibinayad ninyo. I-click nyo lang yung transfer to wallet para mapunta ulit sa wallet nyo yung 3,000 pesos. Then, bumalik ulit kayo doon sa Maya credit at i-click nyo ulit yung pay this bill sa baba. Then, ilagay nyo ulit yung available amount ng Maya wallet ninyo. At ulit-ulitin nyo lang yung proseso hanggang sa ma-clear o ma-full payment nyo na yung nakalagay sa baba na amount na kailangan nyong bayaran. Ang video na ito ay para sa mga taong walang pang full payment sa kanilang Maya credit na magjo-due date na. Kung may katanungan pa kayo sa video na ito, ay huwag kayong mahiyang magtanong dyan sa comment section at sasagutin ko ito sa abot ng aking makakaya. Kung mapapansin ninyo dyan sa baba, kanina yan ay 11,500 at ngayon ay unti-unti na siyang nababawasan. Ulit-ulitin nyo lang ang ginagawa kong yan para mapaikot nyo at mabayaran yung nakalagay doon sa due date ninyo. Babayaran ninyo tapos hihiramin nyo ulit, so paikot-ikot lang. Ang mangyayari lang dito ay maa-adjust yung due date ninyo. Mapupunta siya sa susunod na billing statement ninyo pero yung utang nyo ay nandoon pa din at nadagdagan pa ito ng interest. Ang kagandahan lang dito ay na-adjust ng halos 1 month pa ulit yung dapat kong bayaran this month. Lalo na kung wala pa kayong pang full payment sa nahiram nyo kay Maya. Ngayon, dahil meron na kayong 1 more month para magbayad, ang advice ko lang ay bayaran nyo ito ng paunti-unti kahit weekly kung may extra kayong pera para pag dumating ulit ang inyong due date ay hindi na ganoon kabigat sa bulsa ang magbayad ng full payment kay Maya credit, lalo na kung may kalakihan ang inyong nahiram katulad ko. So sa susunod na month, ang kailangan ko ng bayaran ay 12,000. Paano nga ba naging ganito kalaki? Ang dapat ay 11,500 pesos lang na aking utang. So here is the computation. 11,500 times 7.49% equals 861.35 pesos. Yan yung tubo sa akin ni Maya. Plus 11,500 yung utang ko nga equals 12,361.35 pesos. At yan na ang kailangan kong bayaran para sa next month.